Di ka na matutulog sa beer house. Di ka na manonood ng mga panooring hindi maganda. Di na kayo magtatabi ng hindi mo asawa. Di ka na mangungutang ng sobra-sobra sa kinikita mo. At bago ka lumapit para mangutang, ay tutulog ka muna sa Diyos. Yan ang bagong buhay kasama ang Diyos. Para makasigurado ka, dapat ganyan ang pamumuhay mo. Hindi mo na i-chismis yung kaibigan mo na 3-4 ang lalaki. Bago ka na, yung bibig mo na napakadaldal ngayon ay iisipin mo muna bago mo ibuka. At kung mahina ang faith mo, lalakas yan. Lalakas yan sapagkat kasama mo ang Diyos. Ano ang sasabihin mo? Panginoon, sinabi mo yan eh. Ang sino man nananalig sa'yo makagagawa ng mga bagay-bagay na ginawa ni Jesus at higit pa doon. Test lang ha, test. Lord, test ko nga kung kasama kita. Kasi tinanggap kita eh, pero test ko pa rin ha. Lord, walang pamasaya anak ko bukas eh. Pwede ba? Naman ng angel oh. Test man yan, pero umasa ka pa rin sa Diyos! Panginoon, nagtrabaho yung asawa ko eh. Wala na kaming kakainin. Pwede naman oh. Kahit 1 linggo na. Saka na yun sa susunod na linggo. Ayaw niya ng 1 linggong trabaho lang. Gusto niya tuloy-tuloy, di ba? Kasi wala na kaintindi. Ang paghingi sa Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang dapat mangyari sa buhay niyo. Binigyan ka ng hanap buhay pang 1 linggo, tanggapin mo sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, linggo-linggo aasa ka sa Kanya. 1 linggo lang, Lord. O sige, bago matapos, Lord, ito bigyan mo na ulit ako. Para hindi sumakit ang ulo ng asawa ko. Kasi pag sakit ang ulo, lagi nakasimangot sa akin. Wala kasing makita ang mukha, pera sa mukha ako. Bakit kailangang pag-usapan dito ang mga ganitong bagay? Ano kayo matututo? Ang isang estudyante, di ba binibigyan ng example ng teacher? Doon kayo matututo sa mga halimbawa. Umuwi gabi na, 8:00, 9:00. Sabihin, pumunta doon sa kaibigan, pero kasama yung boyfriend. Kaya mo magsinungaling sa magulang? Hindi mo alam sa Diyos ka nagsisinungaling? Sapagkat ang magulang mo ay binigyan ng kapamahalaan ng Diyos para siyang sumubaybay sa'yo at mangalaga sa'yo. At kung anong gawin mo, yan din ang gagawin ng anak mo sa'yo. Ang sabi ng nanay, anak, huwag ka muna mag-boyfriend. Iniingatan kita. Mahirap ang buhay ngayon. Marami ng tukso. Anong ginawa ng anak na babae? Di naman po wala po akong boyfriend. Pero, yung boyfriend niya, 2, 3, 4, 5. Lihim nga lang. Masaya ka? Natuwa ka? Pero ang Diyos ay hindi natutuwa sa ginagawa mo. Obey your parents. Masakit man sa kalooban mo, sundin mo.
Kaya nga may mga anak na nakakapag-asawa na hindi nila gusto. Bakit? Ipapakasal sa mayaman. Anak, dito tayo hahango sa kahirapan. Ang kaawa-awang anak ay napilitan. Ganon pa man. Huwag kang mag-alala, anak. Sumunod ka lang sa magulang mo. Bahala ang Diyos sa'yo. Yes! Hahanguin ka rin ng Diyos sa kalagayan mo yan. Hindi magtatagal. Kaya kayong narito, buksan ang isip niyo. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay napakahalaga. Igalang mo pa rin yung magulang mo. Pero kung dala mo na ang Diyos, ipaliwanag mo. Inay, ang sabi ng Diyos, hindi dapat mabuhay sa pera. Hindi ko siya mahal sapagkat matanda na siya. Alam ko, hindi na kalooban ng Diyos sa akin. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makita ang tamang lalaki. Amen! Inay, nagkakasala ka. Patawarin ka nawa ng Diyos. Ganun pa man ay susunod ako sapagkat yan ang nais mo. Yan ang ikaliligaya mo. Nag-iisip ba kayo ngayon na ang Diyos ay naghahanap ng kaligayahan mula sa inyo? Alam ba ninyo na hinahanap ng Diyos ang inyong salina? Sapagkat kung hindi nyo pa alam ano ang sabi ng Diyos, nilikha niya ang tao para maging magandang tanawin sa Kanya. Magandang tanawin, hindi magulong tanawin. Pero ano ang nakikita niyo sa loob ng bahay? Di pa kayo gising. Ang ingay na. Ang nanay at tatay nagtatalo sa pera. Inaaway ng nanay si tatay sapagkat gabi na umuwi. Walang dalang pera. Kayong mga anak na narito, kung ganyan ang tahanan nyo, kayo ang mag-umpisa ng pagbabago sa loob ng bahay nyo. Ipanalangin ang inyong mga magulang, Panginoon. Di ko siya kayang baguhin. Sapagkat napakatapang ng tatay ko. Tatagain niya ako. Pag sinabi ko sa kanya na magbago na siya. Pero Panginoon, alam kong mahal mo rin ang tatay ko. Ililigtas mo siya. Panginoon, ang asawa ko. Ayaw ko pa siyang mawala sa tabi ko. Pero nakikita kong hirap na siya. Ano ba talaga? Panginoon, your will be done. Thy will be done. Kapag dumarating kayo sa isang sitwasyon ng buhay nyo na hindi nyo alam ang sagot, isa lang ang gagawin nyo. Talk to God. Amen. At sabihin, Panginoon, hindi ko nauunawa, pero ikaw ang nakakaalam. Amen. Walang mahirap sa taong kasama ang Diyos. Amen. Sapagkat mapait man sa iyong panlasa ang dumating na sitwasyon sa buhay mo, matatanggap mo yan buo sa kalooban mo sapagkat alam mo, ang Diyos ang may plano. Hindi ginusto ng Diyos na nasasaktan ng tao. Pero kung yan ay darating sa buhay mo, tiwala lang ang kailangan mong gawin. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Yes! Panginoon, di ko kaya. Ang hirap ng exam. Pero kailangan kong mapasatot sapagkat napakaganda ng sweldo sa company na to. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Panginoon, ang tithes ibibigay ko. Monthly. Ma-regular lang ako yung tithes
yan para magbigay ako sa'yo. Yung 10% sa'yo talaga yan eh. Pero ninanakaw ko. 10% sabi mo sa banal na kasulatan, subukan ninyong gawin ito. Kundi buksan ko ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Huwag mong kalilimutan ang pangako ng Diyos. Anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At kung mahulog ka man sa bangin, at pagdating mo sa baba, makita mong gutay-gutay ang katawan mo. Ano ang ikalulungkot mo? Wala. Yun ang kalooban para sa'yo. Kaya kung ikaw tao, hindi mo alam ang mangyayari sa'yo sa kinabukasan, ngayon pa lang ay alamin mo na sino nga ba ang kasama mo ngayon. At siguraduhin mo yung kasama mo, hindi ka iiwan kahit kailan. At siguraduhin mo na yung kasama mo yan sa buhay na walang hanggang kadadali. Bawal sa babae at lalaki ang nagsasama ng hindi kasal. Pero kung dumating na sa point nagkaanak na kayo, inaintulutan na yan ng Diyos sa inyo. Pagbutihin ninyo ang pagiging magulang mo. Sapagkat kung hindi nyo aayusin ang pagiging magulang nyo, may sumpa kayo sa Diyos. Sapagkat nagsasama kayo, hindi kayo kasama. Wala nang kurungan, wala nang alisan, ang dami nyo ng anak. Hindi na kayo pwedeng bumalik kung saan kayo galing. Tanging magagawa ninyo ay gampanan ninyo ang pagiging magulang ninyo. Sa mga lalaking narito, huwag kayong makikialam sa babaeng hindi nyo pag-aari. Ginig. Sa mga lalaking narito, makinig. Huwag niyong pakikialaman ng isang babae kung hindi nyo siya pag-aari. At sa mga babaeng narito, huwag niyong ipagkakatiwala ang inyong sarili sa lalaking hindi nyo asawa. Ang pakikipagrelasyon ay isang bagay na maselan at dapat ay hahantong yan sa kasalan. Kaya kung kayo'y naglalakbay sa buhay, hindi nyo alam kung saan kayo patungo, kawawa naman kayo. Lahat ng tao ay nagkasala, kaya ngayon ay inaanyayahan kayo ng Diyos. Magpalinis kayo sa Diyos. Pag sinabing magpalinis, aminin mo na ikaw ay nagkasala at sabi mo, Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Humingi po ako ng tawad sa iyo. Amen. At pagkatapos mong humingi ng tawad sa Diyos, maglakbay ka kasama ang Diyos. Magbunga ka. At ang bunga niyan ay makikita sa gawa mo araw-araw. Lahat kayo tinatawagan ng Diyos para maging lingkod ng Diyos. Kung papaano mangyayari yan, Diyos din ang nakakaalam.
Ang paglilingkod na sinasabi ay hindi lamang ang kagaya ng ginagawa ng babaeng ito. Maaaring ikaw ay may kakayanan na magbigay ng pagkaunawa sa mga sitwasyon ng buhay. Karunungan taglayan para maipaliwanag mo ang mga pangyayari. Galing din sa Diyos yan. Kaya kung may isang taong nagugulumihanan, huwag mong ipagkait ang tulong mo. Kung sakaling naririnig mong may problema siya, lumapit ka na may kababaan ng kalooban. Maaaring hindi ka kilala. Pagpakilala ka. Kapatid, narinig ko may problema ka. Baka may maitutulong ako sa'yo. Baka pag-usapan natin, ang Diyos ang tutulong sa atin.